Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Biyernes, adlaw sa tuang balaang bata Senyor Santo Niño. Pizza Jess sa buwan sa Oktubre, tuig 2025. Sa nga sa akong partner si Attorney John Destacamento, kanyang alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni May hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dita maglangan, ato ding dawato na tong latest weather update. Ikin sa pag-asa Mactan, Miss Ana Dumdum, good morning. Yes ma'am, good morning. Good morning sa tanong tigpaminaw. Makanitang weather update. Ang extension sa low pressure area nga nasa kasagpang bahin sa atong nasod, nag-epektar karon sa Southern Palawan, Southern Luzon, specifically sa may Palawan, o hangin nga gikan sa butang kasadpan ug kining southwesterly wind flow may nag-epektar karon sa tibuok Visayas. And doon tayo gina-monitor nga tropical storm nga nasa gawas sa area of responsibility. Kini siya sa niaging Kedan, and ato siya sa may 1,350 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. And kini nga bagyo, wala siya indirect effect sa any parts ng nasod kanang adlaw. And pa sa forecast weather condition dito sa Visayas, sa tigtang mga pag-ulan kaning mga pagpanugtog og kilat dala sa nisgutan nga hangin gikan sa habagatang kasadpan. And possibly ang mga flash flood o mga landslide, labi na kung na magdugay nga kasarangan, nga pag-ulan o usahay ng mga pagbunok. And atong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan, gikan sa habagatang kasadpan, ang magapasulabi ang kadagatan, malinaw na to sa kasarangan. Di ka Subo, kadagatan, mutaob mo niya alaon na 15 sa kapunon, inunas ining alas 6 na sa kagabhion. Ang temperatura dito sa Metro Cebu, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Nang adlaw salop, unya alas 5:29 sa kahaponon. Og matatong weather update, kini si Ana Dumdum, gikan diri sa Dias ni Pag-asa, may buntag, dagang Dagang salamat Miss Ana Dumdum, ug maayong buntag niyong tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Medellin family rescued after post-quake trauma. Sa Super Balita sa Sunstar, usa ka pamilya giingong nalisuan paglinog. Sa The Freeman, Gwen faces complaint, grave misconduct, abuse, and law violations. Sa Banat News, sa The Freeman, pamilya na mentally distressed na trauma sa linog, papa nagsamad sa liog, wa na nangaon. Sa Philippine Daily Inquirer, 421 DPWH ghost projects so far out of 8,000 checked. Sa Philippine Star, DPWH finds 421 ghosts in 8,000 flood projects. Sa Manila Bulletin, DPWH finds 421 ghost projects. Ug sa Tempo, Travel Watch starts, BI monitors 33 in flood project probe. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa mong pagbalik atong ipadangat ang mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, gawa sa nahugno nga canopy sa pampublikong merkado sa Mandaue, nasuta usab sa LGU nga nang liki ang haligi niini. Gibanaban ang moabot sa 2 ka semana ang pagtrabaho sa nagubang bahin sa merkado. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Padayon nga namaligya sa gawa sa pampublikong merkado sa Mandaue ang pipila ka mga tindera. Kinisubay na sa pagkahugno sa canopy sa luyong bahin sa merkado tungod sa pagtayog sa 6.9 magnitude nga linog ni atong Setyembre 30. Sa bag-uhay lang sa pagpa-reassess sa syudad sa mga pribadong engineers, nasuta nga gawa sa canopy adunay pipila ka haligi nga nang liki. Based sa final meeting gahapon sa mga engineers o consultants, gusto man sa mayor nga mahibaw na gigon sa final strategy. So mao na ni ang dili mabuhat unahon sa ni og shore up ang kaning sa Pika side para matukuran para unsay movement sa building dili na ni problema. Hinuon gipasalig nga luwas ra sa kinatibuk-an ang building. Gipabakantihan una ang apektadong bahin hinungdan nga anaa pa sa gawas ang pipila ka tindera. Samtang ang uban ang nakabalik na sa ilang mga pwesto. Matod ni malig-on nga sa abiso, ang naapektarang haligi ang unahon, sunod ang canopy sa luyong bahin. Ang pagtrabaho gibanabarang moabot og 2 ka semana. Hinuon ang pipila ka mga tindera nakasabot ra, gani mas gusto pa magpabilin sa gawas. Okay ra, bisang pag pila ka buwan. Kaya halin man mi sa silong, bisang init. Sa taas, wa mi halin. Sa pampublikong merkado, ang pwesto sa fruit section nahimutang sa ikaduhang andana nga gireklamo nga mingaw og minus ang tawo nga musaka. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, Department of Migrant Workers 7 ug Department of Social Welfare and Development kun DSWD-7 mipaambit sa nagkadayang assistance programs ngadto sa mga apektado sa linog. Subay kini sa padayong pagpakig-alayon sa mga lokal nga kagamhanan sa amihanan aron makabangon. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nakahigayon sa pagpaambit ang Department of Migrant Workers 7 ug Department of Social Welfare and Development 7 sa nagkadaiyang assistance programs nga mapaymuslan sa mga apektado sa magnitude 6.9 nga linog. Sa record sa DMW7, anaa pa sa 63 ka mga overseas Filipino workers ang apektado human sa mong trahedya sa norte.
Padayon ang ilang pagpakigilayon sa LGUs pinaagi sa PESO offices aron pagdokumento kung aduna pa bay uban nga mga apektadong pamilya gikan sa OFWs. Ubos sa gitawag nilang Action Fund, makadawat ang mga apektadong OFWs ug iyang pamilya og 5,000 pesos gihinabang. Sabi siguro sa challenge namin is to reach out to the local government units. Kaya of course, DNW Region 7, ang amuang opisina, ang mga personnel is naarapod din sa city. Unlike the other national government agencies in nasa province, nasa municipal officials or counterpart, we rely on the LGU, particularly with the PESO manager. Samtang walay puwas ang pag-abag sa DSWD-7 ngadto sa gatusan kalibo ka mga apektado sa Northern Cebu gikan sa family food packs hangtod sa mobile kitchen. Gilauman nga mahuman ning simanaha ang second wave sa pag-apod sa family food packs. Nang hatag usab ang DSWD-7 og burial assistance ngadto sa mga namatyan apan gisabutan pa ang posibleng pag-apod sa dugang hinabang pinagi sa emergency cash transfer uban ng LGUs og national government. Of course, ang mga data ba gikan ba sa ila. So, naagay ka ng collaboration na kay kada implement nato sa program, partner nato ang local government. Walay usab ang collaboration sa niskuta mga ahensya uban ng LGUs ug Kapitolyo nunot sa nagpadayong recovery hangtod rehabilitation operations. Subay kini sa saad sa national government nga di gid mapasagdan ang mga apektado sa maong katalagman. Minsan gamay lang ang among personnel sa Department of Migrant Workers Regional Office. We were able to expand our reach with the collaboration and support of local government units. So it shows na doon na sila yung pagsuporta kay labinag yun kaya ilang mga LGUs mismo ang affected. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, pagtubag sa Cebu Provincial Government atol sa kusog nga linog, gilakip sa mga nahimo ni Governor Pamela Baricuatro sud sa usa ka gatos ka adlaw. Apan nagpabili na iyang pagsalig nga ipatigbabaw ang kaakuhan ug transparency isip opisyal. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro. Gisugdan ng report ni Gobernador Pamela Baricuatro sa pagbalik lantaw silang miigo ang magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu sa miaging semana. Tungod nini, nakita sa gobernador ang kamahinungdanon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office isip buwag nga departamento diin nahimo kini sulod lang sa usa ka katus ka adlaw niyang pagdumala sa Kapitolyo. Pipila ka semana sa wala pang linog, gipakusgan sa PDRRMO ang kapasidad gikan sa pagbaton og dugang pa mga sakop og training og nagamit ang ilang pagbansay bahin sa Incident Command ato sa pagtay-og sa linog diin dali ang ilahang pagresponde. Just a few weeks before the earthquake, we held the Incident Command System, ICS, executive course, which strengthened our ICS framework to ensure a more unified and efficient response to any crisis, whether public health emergencies, natural calamities, or complex incidents. This investment in preparedness has made a real difference today. Lakip sa iyang highlights, mao ang pagtuman sa saad nga reforma sa healthcare system sa probinsya. Gawas sa dugang pang nurse ug doctors nga gideploy na, nigahin ang Kapitolyo og 650 million pesos aron palambuon og paninduton ang mga tambalan ng gipanag-iya sa probinsya. Dungan sa pagsiguro nga mumaayo ang kahimtang sila mga frontline workers taliwasan na sinating krisis karon. Because we hired 269 more doctors, nurses, and medical staff, more personnel were available to attend to quake-stricken patients. Nagpapili ninon ang baruganan sa gobernador nga ipatigbabaw ang transparency ug kaakuhan kun accountability aron masuta sa tanan asa paingon ang panudlanan sa probinsya sama lang sa live streaming sa tanang bidding processes o pagpatuman sa freedom of information sa isig kabuhatan og departamento sa Kapitolyo. Mobuto sab sa 2.5 million pesos ang nahatag sa provincial government ngadto sa mga nanginahanglan pinagi sa Cebu People's Action Center kon CPAC. Padayon hinuon ang ilang pag-agni sa mga investors aron mulambo pa ang ekonomiya sa lalawigan. Dili usab pasagdan ubos sa liderato ni Baricuatro ang pagpalambo pa sa turismo sa kalungsuran.
kini aron mas mailapa ang Sugbo isip premier hub alang sa turismo, investments, kultura ug daghan pa. The provincial government cannot do this alone. We need you, our citizens, our LGUs, and our provincial and regional offices, and the national government, so we can truly achieve the Cebu we dream of. Paro, CCTN News. Sa laing bahin, tulo ka mga babae nga labing gipangita sa kapulisan nadakpan human malutsi og warrant of arrest. Aduna sila tag 46 ka kasong falsification of public documents. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tulo ka mga babae nga nabutang sa rank number 7 nga most wanted person regional level nga nagatubang og 46 ka ihap sa kasong karapasan sa Article 171 sa Revised Penal Code nga falsification of public document. Ang nagadakpan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group, Cebu City Field Unit sa managlahing lugar sa siyudad sa Sugbo, Mandawi ug lungsod sa Sugod, probinsya Sugbo. Ang labing uhing nadakpan mao si Medri Jean Bugabil, 32 anyos, taga Sitio Kamansi, Barangay Mohon, lungsod sa Sugod, probinsya Sugbo. Lakip sa nadakpan mao sila nga Lia Francisco Garcia, 53, taga Sitio Morado, Pilit, Kamangkalan sa siyudad sa Mandawi. Olga Maria Vinos Zamora Pacania, 29 anyos, dito sa Agabalay sa Sitio Arcos, Barangay sa Pangdako sa siyudad sa Sugbo. Ang mga operatiba sa CIDG Cebu City Field Unit dala ang kamanduan sa korte. Pagdakop kanila nga giluwatan ni Judge Jennifer Pipito Maniwang, ang presiding judge sa 7th Judicial Region MTCC Branch 1 sa Dakbayan sa Mandawi, pinitsahan atong September 7, 2025. Ang korte mitugot nga makapiyan sa kanila sa kantidad nga tag 36,000 pesos ang matag usa ka ihap sa kaso, din moabot ang tanan sa 1,656,000 alang sa ilang temporaryong kagawasan. Ang tulo ka samtangan nga gibalhog sa custodial facility sa CIDG Regional Field Unit 7 samtang wala pa magabutang silang piyansa ang mga akusado. Ang pagkasikop kanila kabahin kini sa flagship program sa CIDG, ang Oplan Pagtugis, din ang ilang target mao katong labing pinangita sa balaod. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong katapusang balita, pahimangno sa mga nananaog gumikan sa hilabihang kasensitibo ni maong balita. Usa ka lalaki gituuhang ng lugos ug 8 anyos nga babay sa Lapu-Lapu City nasikop sa kapulisan. Nasuta sa PNP nga aduna kini mga kaso kaniadto nga may kalambigitan usab sa pagpanglugos ug mga bata. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nasikop kagahapong adlaw sa kapulisan sa Lapu-Lapu City pinaagi sa hot pursuit operation ang 36 anyos nga lalaki nga gikatahong ng lugos ug 8 anyos nga batang babay sa Barangay Basak niadtong Lunes sa hapon. Ang suspect tagalungsod sa Cordova ug didto ra usab siya nasikop. Matod sa inahan sa biktima nga ni anang higayuna, ang iyang anak ug usa ka batang lalaki nagduwa lang kilid sa karsada sa dihang adunay lalaking nagmotor ang nangutana kanila kabahin sa maong lugar. Gikuyugan sa duha ka bata ang suspect ug pag-abot sa iskina gisugo niini ang batang lalaki sa pagpalit og tubig. Sa pagbalik sa batang lalaki, wa na diha ang lalaking nagmotor ug ang iyang kaduwa. Sigon pa sa inahan nga sa gibutyag siyang anak ngadto kaniya, gisabak siya sa maong lalaki. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga human mablatter ang mong insidente sa Station 4 natong Lunes sa hapon, gihatagan dayon og referral ang bata ngadto sa Pink Room. Nanam to siya referral sa Pink Room para ma-determine gid nato og naabag penetration. Daw na ay abuse gid nga klarong nahitabo, pero ang kuan ginato ana klarohon og naabag penetration nga nahitabo again sa bata. Considering initially walay nakita ang WCPD na to, pero kinahanglan dito sa medical result yun. Samtang ni adtong adlawng Martes, gipost sa social media account ni Congressman Junior Dahong Chan ang suspect o gihatagan og ultimatum nga kinahanglang mo surrender kini sa maong adlaw. Apan wa mo tahan ang maong 36 anyos. Dugang pa sa spokesperson nga ang suspect aduna nay 4 ka mga pending nga kaso, may kalambigitan gihapon sa pagpanglugos, kundiin mga bata gihapon ang iyang mga biktima. Ang 8 anyos mo ikaduhang biktima niya sa Lapu-Lapu City. Then based sa ato ang mga records is naana siya yung mga previous nga kaso. Same gihapon, rape gihapon, then 7610 gihapon in relation to 7610. Na siya yung mga pending kaso nga ongoing ang trial, nasa iuban nga dismiss na. Kaganihang buntag napasakaan na ang 36 anyos og kasong statutory rape in relation to 7610. Gisuwayan pagkuha sa CCTN News Team ang iyang habig apan nagdumili kini sa paghatag sa iyang pamahayag.
Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kato mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung kato nakita kagahapon sa atong mga balita sa Sairi 47. Mo break sa tawag sa atong pagbalik atong makauban si Attorney John Destacamento among mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Arita sa itong pag-isgot-isgot partner, kagahapon manggod nag-isgot ta og mga kuan, mga tabang unta to sa mga structural engineers niya. Naabot na gid siya partner kagahapon usa sa mga LGUs ang Medellin mi anunsyo partner nga kung kinsa tong gusto nga mga residente nga magpa-check up, magpa-inspect sa mga balay moadto lang sa munisipyo nya magpalista didto nya dili sad ta magkarakara kay of course daghan man ang gi-cater. So mao na ang didto sa Medellin nya murag didto sa Bugo partner do na say panawagan ang Cebu Province nga dunay mga structural engineers pud nga naabot nga motabang sad sa pagsusi didto. Pero ang akong gusto hisgutan partner kay katong murag mitubag na sad si Mayor Mayel Martinez sa Kapitolyo. Kay abi man ako og mamatay na to siyang isyuha pagkahuman kay nagpadaan naman og ayuda ang Kapitolyo dito niya. In fact, thankful si Mayor Mayel. But now, kagahapon, si Mayor Mayel ni nanasa gi-post sa Facebook humani siya atong kining pamahayag sad ni 5th District 5th District ba siya karon? Yeah. 5th District Representative Duke Frasco. So kani man gud si Frasco kay mi-issue ni siya og pamahayag nga mi suporta sa mga pamahayag sab ni board member Tining Martinez kansang mga several days ago dito sa Junta Provincial iya sad ning gi-criticize kuno ang provincial government kung unsay nahimo kay wala kunoy coordination sa relief o sa pag-distribute og ningon siya where is the provincial government? Where is the provincial government? Wala siya ningon og where is the governor ha ningon siya where is the provincial government? Mao sa daron ang punto ni Mayor Mayel Martinez partner kay ingon siya wa man ko ingon nga asang gobernador. Of course nakakita man gyud niya nga niadto siya but ang iyang pasabot ni Mayor Mayel kay ngano kuno nga for example ang provincial disaster risk reduction and management wa may ngadto. Wa ko na naabot niadto sa Bugo. Although nay uban mga pamilya sa PDRRMO niingon ni Bia si Monching Austero nga naa sa PIO ni Tingog Sad nga didto na ako'y video but so
sakto sa ang pangutan ng Ryan Mark. So unsa may pasabot ni mo Munching na makak ang mayor kay kung mayon tag ni adto daghan ba apog areas nga adto no. But ka-feel rasad ko sa pamahayag ni Mayor Mayel nga ug do na man gayatuon dapat siguro unahon ang iyang area kay mao may kanang epicenter. Sentro. But kung ang naabot di pud sa PDRRMO is katong una nilang naabtan nga mga, di ba? Remember sa Sugod pa lang daan na nay mga landslide. Tinuod. So, di ka kaingon nga na usa sakto nilang duha. Sakto silang duha. Kaya kung nagpaadto manggay ka, okay, fine, nagpaadto ka. But if wa na feel sa mayor sa Bugo, di pud ta kabuot niya kay wa man sila nagkita. Tinuod na partner. Karon sakyan sad ni Representative Duke Frasco ning kuan kay 5th district, I think some parts of the 5th district also partner kini bang sugod mo 5th district na ba ni kini mga Katmon, Carmen. Danao, Katmon, Carmen. Naaman say mga kadaot diha nga nasinati ang mga residente diha Molupyo. So si Representative Duke Frasco, Congressman Duke Frasco, miingon ni siya nga for iyang gisuportaan si board member Tining nga for speaking kuno the truth, mao kuno gay is now being bullied and attacked on social media by the usual mouthpieces and trolls of his subject. Something I am all too familiar with. I don't know kung unsay pasabot sa ani niya bisig na subject na sad siya sa pagpang-troll. Of course, katong time nga nanggawas iyang mga issue niya, katong issue nga nangayo siya og partnership sa province about the hospital. Kuan man sad to siya, gibash on social media. Kay matod pa ni Frasco kuno nga kung i-criticize kuno ang provincial leadership, ang ila kuno response is dili kuno ang pag-address, pagtubag sa merits or substance sa mga concerns, pero kuno pag-unleash og personal attacks meant to intimidate and silence those who dare to tell and destroy. So wala mo na ana. Padag-anay lang mo diha sa inyong kuan. But does Duke have the right to say that? Yes, because iyang coverage sa iyang distrito is Camotes, Bourbon, Apil Manis Linog, Carmen, dili kaayo, Katmon, dili kaayo, Compostela, Liloan, Pilar, Poro, San Francisco, Sogod, and Tudela. And we know nga portions of those naapektuhan sa linog. Yan ay mga nag-ingon partner nga, ano dili naman lang ka mahimong thankful, kinahanglan pagyud ka nga imuha pagyud ng hikutaron ang kanang ginagmay nga mga butang, but ang para sa gang may but what is ginagmay? The linog is not ginagmay. The lack of the perceived lack of presence of government in critical times, it's not ginagmay. It's a big deal for those people nga naapektado sa area. And ganing mausag kuno ni nga nitingog si Mayor Mayel again kay nagsigi man sad kuno og kining tagaw-taw ang mga kuan sa Kapitolyo. So akong gi-review ang page sa Cebu Province nga giduma karon sa Cebu Provincial Information Office. So para to tan-aw nako napabay mga recent ka pronouncement or statements, but apparently murag wala naman. Busy sila sa kining pagpang-post anang mga latest developments, mga donations ug uban pa. But daan na tong giingon nga gihimakak sa taga Kapitolyo nga we were there since day one. Wala kuno nagmakuli, wala kuno kuwang ang Kapitolyo sa support. So mo na siya partner. Hinaot lang sa bunta nga kining isalikway lang sa ning mga politika partner, no? Kay I think if you were checking the PIO page, you should also check the page of Pamela Baricuatro. That one, yes, kay siya mismo ang siya ra ba mismo ang nag-run ana. Unsa man to mga so naman siya mga statements po. Ningon siya I stand by the employees of the Cebu province. Kanang mga ingon ana nimo nga mga statements magtubag-tubag yun mo hangtod walay mo hilom ninyong duha. Unya makapag ka. Kung ako sad siguro kung ako sad siguro ay naa sa either of that position, if I think what I'm doing was right, tingog sad ko. But it would also be important to listen because kung wa say kanang pagkuwang di man tanan is politika. If you notice, these are the Martinezes. They're not even allies of Gwen Garcia kung mao na imong basihan. For a long time, di biya na kanang lunod patay ang duha ka grupo. But kato sigurong pag last nga administration,
kana Gwen has always been civil to people, no, bisag dili niya kaalyado, but kanang careful pud ta kay yung betag politics is addition, and if your intent is, to gain more people to trust you, dili pud maayo nga mag-inawayay pud mo din ha. Unya dili ra pud na nimo ikalain siguro Gov kung ang mga tao nga under nimo, mga mayor nga under nimo, mangita nimo, mangayo sa imuhang presensya, kay that's how it's supposed to be. You are the governor man. Tinuod. So, kana sa partner, sad lang nga murag kining unta ang ato mga energy kay i-focus nato sa rehab and relief, pero sige lang, naagid ni dili gyud ni likayan kining mga inani, especially if lain-lain og partido, but so far si Mayor Mayel raman sad ang ni-express sa iyang mga ingon ta discontent sa pamaagi sa Kapitolyo. So I think it's also because sila ang pinaka affected. Sila sad ang pinaka kanang daghan og kanang muanha ba. Unya makita ba nimo kung daghan kay ni anhi private wa kay ka feel sa government nga mauntay imong sandigan. Had the late Mayor Ricky Ramirez been alive, I have a feeling nga magtagaw-taw pud to kay di man tumang palkansi. Si Gwen gani giaway giato pag Yolanda. Diba? Nabita to yung mga nag-post partner. Karoon na dyan ni Surface nga nag-post nga. So, kung naapa ni si Mayor Ricky Ramirez karon for sure, ipang-distribute na diretso ang ang mga relief aid kuno. Because atong chika pod nga na-coupon-coupon. Tungod atong mga coupon-coupon. And then, na-compare lang nila. So, muna sa partner. Di lalim sa part sa naglingkod karon. Na mubalik yun na maghandom. Pero mao lagi, we respect the choices that the majority made. Unya, in that choice, you get the leaders that you deserve. Moingon gyud ko ana nga, you get the leaders that you deserve kay kamo may napili. Tinuod. Mao gyud partner. Itaram sa nagpili ana. So karon pero lagi dili nato kalimtan nga honeymoon period. Ambot honeymoon period ba birthing partner? pains. Kay this is the murag first jud niya nga foray into politics or public service, no, kay wala man siya background partner si Gov Pam. Nag-SK chairman siya before. SK chairman din siya before. But balikan na nako tong PDRRMO partner ba kay initially nam go to report nga 62 ka mga deaths katuning at the time nga mga 2 days or 3 days. Nahibong ko ang 62 nag-correct ang media kay ang gi-reflect ko no sa PDRMO to back to 51 kay ang kato ko ng mga patay sa San Remio was inko giunsa man din nilag pang verify ang ilang data. Uban karon 70 plus na. 70 plus na. But what I'm trying to say partner was lahi ang record. Lahi ang record gipang unsa man din nilag verify sa mga taga PDRRMO kay ang source man natong initially 62 kay gikan sa PDRMO but later ilang gi-correct kay kuan ko no lagi ang katong mga deaths in San Remio kay that did not include some murag kining wala ko nung murag they found out nga murag wala pa na verify ang uban or something like that. Inko nga anong gi-release man nga information that's part of your responsibility. Mao gani partner. Kung kamo mismo ang disaster risk reduction and management, the keyword is manage. Manage the data, manage the response, manage the people on ground. And part of that management is coordinating with the municipal disaster and risk reduction management offices kay sila gyud mo unang nakabaw mo bita tong the day after atong gipangutana sigiyan kumusta ang coordination with the MDRRMOs nag-atubang naman sa computer partner. So sige na magyud na need mahabili no di man ta mo judge. There are people nga really responsive but I don't know correct me if I'm wrong but mas na feel man ang response sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction Management Office. Nilang Sir Nigel? So niingon tong uban nga, niresponde raman mi, wa may picture-picture. Kanang to me, kanaging big deal kaayo nang na-picture o why picture. Then exactly the point na take pictures, kaya that's documentation. Diba? Documentation to your donors, documentation to the taxpayers, documentation to your bosses. Tinuod. So, muna usahay kay kining for transparency wala dili man tanan content dili tanan content dili tanan pagpang-epal and usahay sad partner kay kinahanglan ka nga mo butang ana nga content para ma-inspire sa dang uban nga mutabang sa to help kay murag naa to help in a fast and efficient manner kay
helping is kuan ba yan, but importante ba yan ng fast. Kay pareha atong paghitabo sa linog wala pa man, the LGUs were also affected. They were still trying to get their footing, and that's the best time for supposedly the provincial government, kaya wa man mo na linog, wa man mo na tumpagan og mga munisipyo, to be the one to be the first responders. That's critical. So, kasabot rasad ko sa feeling sa mga na-added to question the PDRRMO because those lives, makapangutan na ka ba kung paspas na respondihan, would they have still been alive? Kanang ingon ana ba, di mo gud ni mo malikayan attorney kay kinabuhi man na. So kana siya, and at the same time the private sector and the NGOs kay kana bang karon di na kaayo no ang mga inaana nga donations kay nilihok na ang DSWD, but before that, as we said before, wa man ay di man ni bagyo, di man ni matag-an kung kano sa mo igo ang linog. So di gyud ka kapangandam nga ay magandam ko ron og 2,000 ka mga food packs kay basig na yung maglinog, wala may inaana, naka-standby na. Yes. Pero dili gid na inaana kadali ang pag-deploy kay kalayo adto na pay landslides, di ba? So maunta na tinabangay unta. Dili kay ang resulta na magbinabaay na noon. Na partner niya, malabang tangad to sa kauluhan partner. Doon na may bag-ong dili bag-o but acting chairman sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator imong idol, Senator Erwin Tulfo. Favorite broadcaster. Katong si Kuan, Duralex Bendlex. Oy. Dili, siya to mag-bend ka ni siya sa law ani. Iya naman ning gi-explain nga katong iyang Duralex Bendlex kay wa ko no kaning Tinood. Kay mo ingon kag the law is hard but it is still the law. But sometimes it is up to human beings to put heart into it kay ang mata sa hustisya gitaptapan baya na. Diba? Supposedly that means nga kining dapat wa siya regardless of your biases, regardless of your stature in life, supposedly kay dili na ipong consider. Way pili-pili. Pero kung moingon lagi ka kanang akong pagsabot sa bendalo ang uban sagod gihimo naman lang gud ning katawanan. Pero kung imo hunahon kung nagdaka og sanggot, pwede ka dakpon under the law kay possession of a deadly weapon. Pero kung imo nang gigamit sa imong panginabuhi, tigtadtad ka diha karne. So ayaw dakpa. Di ba? Ana ra ko na nga simple nga logic. punto. Pero kagahapon gi-interview ko'y nabasan nga chika attorney, chika. From one of the lawyers I follow nga consummation kay sila. Na ako na inihawa sa kato ko nung grupo ko nga mo investigar. Kay nasakpan dai ko nga nay chika nga siya ko ang gi-offeran nga moy mo lead sa transition team kung ni succeed pa kuno tong September 21. Unya ningon okay man kuno siya. Mo to gi-investigar mo to ni undang siya. Ni undang na lang siya. Panganli na wala may name dito pero kada reply sa comments ni Falsis mo ang gyud mo ingon gyud nga na happy ako na magalang ka. Okay. Maura ng clue. Basta naa sa kuha ni Falsis, naa sa Facebook page si Falsis. Nga karon sa nakatubang sa na siya og disbarment pa. But anyways, daghan ng mga jurisprudence tungod anang attorney Falsis. Atong I think atong ang ladlad. Katong kuan marriage nga giingnan siya da nga bago pa ka graduate. Daghan ba kay kag-angay katunan sa balao. But anyways, let's ato na nang i-kuan hatag sa wisdom sa mga courts ang kanang iya mga kaso. But kini kagahapon na interested ko partner kay miingon man si Senator Erwin Tulfo nga ila ko nung imbitaron silang former Speaker Martin Romualdez og si resigned ako Bicol Congressman Zaldico during the next flood control hearing. So kaning murag mao na ning gipaabot sa daghang mga tawo kay naamanggoy mga allegations partner nga kining si Romualdez kuno is living a very mingon tag wealthy ambotang ostentatious ba but mingon kag daa siya balay kuno sa Forbes ba to partner ang sa to nga naay balay sa katong exclusive subdivision daghan kunog sa naman sa din naman sa din nagtingog sa tong dunggan oy libog bataan siyok bataan sa to na ay
na ay katong mga nagpuyo pila ka mansion sa exclusive nga subdivision, ya dayon katong mga maleta, gisud lang kuno sa maleta, nya Garbage drop lang. bags. Garbage bags. Unay mga inana, for all it's worth, of course, these are mga testimonies pa no nga not wala pag i-admit in court. This is during inquiries in aid of legislation, which is not a criminal nor a civil nor an administrative proceeding, pero kining mga sinumpaan ni nga mga salaysay. Although na question sa to. Although na question sa to kay ang notaryo kay wa man di ay kuan. Mandi angkon. Na fake news na sa day fake notary. Murang inana partner. So mo to ilang invite to niya kani si Zaldi co-partner katong gikan sa gawas nga karon ni resign naman siya, so wala gyud siya rason nganong wala siya ma-invoke nga immunity nganong di siya pwede mo adto, di na siya makaingon separation of powers and all. But kini si kuan Martin Romualdez matud pa ni Tulfo nga naara niya kumuadto siya. Kung di sad di lang sad mi mamugos basta kay among gi invite. Mo na partner. So karon ang si Romualdez or si Senate President Vicente Tito Soto partner, nakadawat na ni siya og petition of writ of habeas corpus filed by flood control contractor nga si Pacifico Discaya, who is detained in the Senate for contempt. Na-detain pa din siya. So, ang Senate ni padani sa ilang legal counsel to the hearing by Judge Melvin Cedric Bughaw of Pasay City Regional Trial Court Branch. Ang Senate ni argue nga before the court ang legality ni Discaya's continued detention at the Senate for contempt kuno is para nila legal. So tan-aw sa dinato kay kining mga Discaya nangayo ra ba ni og kining kuan protection gikan sa gobyerno kay matud pa sila man kuno ang murag key yawi aron matribukar ni ang multi-billion peso in flood control projects anomaly. So daghana kay pasikot-sikot partner, but I hope nga again ang atong goal diri is naagid untay mataral, naagid untay masampulan partner nya dili lang sa flood control projects ug dili lang sa DPWH, tanang ahensya sa gobyerno, because dili na lang ko magtel dili na lang ko magtel pero even katong mga wala kaayo na balita, hopefully maihap na ang inyong mga adlaw kanang mga regional directors o mga provincial directors o provincial officers sa mga ahensya sa gobyerno nga magtuo og nga madalang og bayad-bayad. Naa partner, sa asa mga department. Basta lang partner, basta naa dili lang nato isgutan kay hibaw na sila kay dili atong isgutan kay government officials man na. Kanang mga dugay kay tanan mo release og mga kuan partner kaning dugay mga mo release og dugay mo release og kining mga decision kay murag beholden to entities maybe unsay mga kuan didto sa you will have your day of reckoning sa hopefully abot yun na abot kinang adlaw mo matud pas katigwangan ang gaba di magsaba mao gyud partner ang gaba di magsaba. So mao na nya dayon diri sa Cebu City nabatoy mga significant nga developments diri sa Cebu City partner. To naman tong Cebu City ang kato ilang tigi sa katong tigi kato Mayor of the Night itubag naman sa Mayor Tami. Before tam abot sa Cebu City ba boring ang Cebu City kay more on politics and katong sa Medellin attorney ba katubang family nga na rescue kay na mura sila na traumatize sa linog niya mura gani sila padung na magkalas ilang kinabuhi. It's very alarming to me, no? Kay kato, at least na monitor sa ilang barangay, but what about the other areas? Kanang bukid kaayo, kanang isolated places, nga, what akabaw unsay nahitabukan ni, usa ka pamilyahan baya ni attempt og hunos sa ilang kinabuhi, kay ang mga silingan na mo ay ni interfere, dito ni sa sitio Lipata, barangay Gibitngil, no? Sa isla man ni sa kuan di ba ang Gibitngil? Ang Gibitngil isla niya barangay nga sakop sa lungsod sa Medellin. Unya kani ba so meaning isolated unya kanang kainumdum ko ning Gibitngil usa man ni sa katong areas nga naay nga matay katubang naay bata na lang ang nahabilin kay namatay ang tubong family. Katong 2 years old.
So dito sa mga silingan ni ni may nalang taon kay nabantayan, dunay simbahan dito sa Sitio Lipata, Barangay Gibitngil, di nang amahan, napalgan nga naglaslas gani sa iyang liog attorney. Unya ang mga sakop sa iyang pamilya, lakip na mga bata ug ang usa ka babae nga nagsabak, gi-describe nga luya na kaayo kay nagdumili ni pagkaon ug pag-inom og tubig kapin na usa ka semana. So kung sabton, I think this is kanang after the quake yun. Ang maong pamilya sakop ni sa Christ the King Church, usa ka religious nga sect nga nakabase sa maong barangay. Matud ni Kapitan Monina Monato sa Barangay Gibitngil, siya kapitan dito, ang mental state sa maong pamilya ni deteriorate kuno sharply after the earthquake on Tuesday night. Kay sukad Oktubre 1, right after the quake attorney, wa na sila ni kaon, wa na sila nag-inom sa ilang pagtuo nga kining maong buhat mo'y makaluwas nila gikan sa sala. Unya si Monato kinsa parente ra sa diniya maong pamilya ni ingon nga ang iyang mga parente kining maong pamilya ha gipang labay ang mga relief goods ngadto sa dagat, nagbarikada sa ilang mga kaugalingon sud sa ilang simbahan gamit ang kanang mga benches gani. Unya nadunggan nga sigi og ampo ug sigi og syagit. Ang mga silingan nakabantay matud pa nga nagligid-ligid ni sila gawas sa simbahan ug nagsinggit-singgit nga ang Ginoo mobalik na. Kanang sige silag ampo, sige silag syagit nga mobalik na ang Ginoo. Unya hasta ang mabdos matud pa napugo sa pagpuyo ilawms inits adlaw suds pipila ka oras. Unya before sila nagtrangka sa ilang kaugalingon ito simbahan nga luya na kuno. So kani sila na rescue gida sa hospital sa Bogo for treatment. Upon it was observed that they remained highly agitated and insisted on returning to the islet. A request nga ang mga doktor ilahang gi-permit sa diyang naabot sa ilaha. Nabalik na sa syagit-syagit and were very restless. Doon ako na conflicting report sa exact number. Kay ang initial is 12 ka mga tao ang na-rescue. Apil ang papa, anak, mga ayang asawa o mga parente. Apan matud sa Provincial Health Office, lahi ang ilang ihap. Matud pa, 9 lang sila kabuok. Balik na sa taning ihap. Consumption biya si Attorney John aning lain og ihap. Kano igabot sa province mo gamay, mo kunhod. Ato lang ipasabot partner ha nga kini medyo sensitibo man nga balita. Yes. Kinsa kadtong mga who are going through rough times now kay ato yung masabtan partner dili ra ba na lalim nga in the middle of an island galayo sa access of information all of a sudden murag maka-experience sila ginana ka linog. PTSD ba? Kanang post-traumatic stress disorder. Doon na tayo mga toll-free landlines nga pwede matawagan gikan sa National Center for Mental Health. Doon na silang smart 0919-057-1553, 0917-899-8727. Then doon na sa tayo tawag Paglaom Sentro Bisaya. Mga hotline numbers 0966-467-9626 o uban pa kung kinsa kadtong mga going through some hard times and mga similar kuan. But ang ako masulti ani partner kanang the right to believe, kanang right to religion nimo, that's absolute. Pero the right to act on your belief, that is not absolute. So once na gani nga ang imuhang pambuhaton about sa imuhang pagtuo sa Ginoo, murag that will amount to a violation of our other laws. Kung kini makapasakit na sa ubang tao, mangdamay na kauguban, kana the state through our mga authorities pwede na mo intervene para ni ana. So di man ta makamingon nga amo maning tinuuhan. Dili siya legit nga rason, no? Kung sa imong pagtuo sige padayon pero ayaw pod nga imo nang iput into harm ang mabdos, ang mga bata nga wala pay kanang kaugalingon ganing kabubuton nga mo desisyon og unsa ang iyang pagtuo para sa iyang kaugalingon. And in these times, murag, it's easy for anyone to believe nga basin, no? Basin kay tungod lagi sa na compound na ang stress niya dayon plus mambot kung unsa say mga gipasalig, unsa say mga gipang sulti. So, mo na partner. Nya incidentally, kay numdum ko sa balita ni Mary Rose nga ang Mandaue City Government pinagi ni Mayor Junkie Uwano, nagpadaan na sila og katong psychosocial response team, no? I hope maabot sa needed to end. Balik na sad ko sa province aning ang Lapu-Lapu active sa ilang PDRRMO. Ang Mandaue
nagpadaog psychosocial team. How about the province? It would have been nice, sad, no? Kanang makapangutana man lang to. Sorry, had it's not. We don't know you people. We don't have anything against you. Members of the PIO are our friends, to be honest. Full kanang declaration ba? But ang ako lang point is, when we have things like these done by other municipalities, it also leads to the question nga, kanang nabuhat sa Mandawi, nabuhat sa Lapu-Lapu, asa day ang province. So, ayaw mo kasuko og pangitaon mo because if municipalities and cities, Lapu-Lapu has a new mayor, Mandawi has a new mayor, they can do it. So, I think it's a matter of kanang coordinating siguro and maybe learning also from the experiences of these towns and cities nga paspas sa ilahang lihok. Because panahon manggod sa kalamidad, emerhensya, importante kaayo ang paspas nga lihok nga ang mga tao kanang diligay mawad ag paglaom because they know nga dunay mga tao nga naa sa gobyerno nga ilahang kasandigan. Panahon sa ilahang panginahanglan. So, kanang hikling sa ng politika siguro kay dili ta mabusog ana, dili ta mawad-an og kauhaw ana unya. Di sad na makapahiluna sa ato ang kasing-kasing sa atong hunahuna. Ang kana noong mga politika either side, no, makahimo pa noon nagmugna og additional stress to everyone, makapalagot sad sa mga tao nga maka-fuel pa niya unnecessary, and then ang atong energy anha na noon siya mabutang when in fact dunay mas mga importante nga mga problema nga atong dapat sulbaron. Yes, tinuod. Yeah. Na tayo oras. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Matag binuhat, dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may danon na pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nangingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa mainungdanon ang pagpangayo kanunay ug giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subayon. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Lagi itong amahan, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ang samahan sa lahat sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Happy weekend and see you next week sa itong programang Hello Cebu,
Maayong buntag, Pinoy. God bless us all.